Ang kasaysayan ay puno ng mga kakaiba at misteryosong legal na labanan kung saan ang mga tao ay gumamit ng hindi inaasahan, nakakagulat o talagang kakaibang estratehiya para manalo. Narito ang ilan sa mga pinaka-hindi pangkaraniwang kaso kailanman. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The Town That Outlawed Death. Noong 1999, isang maliit na bayan sa Brazil ang gumawa ng isa sa mga pinakakakaibang hakbang sa kasaysayan ng batas. Idineklara ng alkalde na iligal ang mamatay sa loob ng kanilang bayan. Oo, tama ang nabasa mo, ipinagbawal ang kamatayan mismo. Ang dahilan? Ang nag-iisang sementeryo ng bayan ay puno na at pinipigilan ng mga legal na proseso ang pagpapalawak nito. Dahil sa patay na sitwasyon, nagdesisyon ang alkalde na ang tanging paraan para mapansin ng mas mataas na gobyerno ay gawing ilegal ang mamatay. Nakakatawa at absurd ang ideya. Biglang napunta sa balita ang bayan kung saan pwedeng arestuhin ang mga mamamayan kapag namatay sila. Gumana ang hakbang. Umulan ng international media coverage, nag-viral ang kwento, at napilitan ang mga autoridad na ayusin ang problema sa sementeryo. Bagamat walang aktual na kinasuhan dahil sa pagkamatay, naging kilalang halimbawa ito ng malikhaing solusyon sa problema at patunay na minsan, ang pinakakakaibang batas ang nakakapukaw ng pansin ng mundo. The Monkey Selfie Trial. Noong 2011, isang makakinaunggoy sa Indonesia ang tila naging influencer bago pa man nauso ang Instagram sa pamamagitan ng pagkuha ng selfie. Isang wildlife photographer ang nag-iwan ng kanyang kamera at pinindot ito ng mausisang unggoy na nakakuha ng surprisingly na maganda at malinaw na self-portrait. Pero imbes na simpleng cute na pangyayari, nauwi ito sa isang courtroom drama na parang pelikula. Ang malaking tanong, sino ang may-ari ng litrato? Ang photographer ba o ang unggoy? Nag-debate ang mga abogado, animal rights activists at media. Kumalat pa ang mga headline na unggoy humihingi ng royalties at unggoy nag-aangkin ng artistic rights. Pagkalipas ng ilang taon ng usapin, nagdesisyon ang korte na hindi maaaring magkaroon ng copyright ang mga hayop. Kaya nanatili sa photographer ang karapatan sa larawan, hindi yumaman ang unggoy, pero nag-viral ang kwento at naging patunay na ang internet ay gustong-gusto ang mga absurd na legal na laban. The Great British Biscuit versus Cake Tax Trial. Noong 1991, nagkaroon ng courtroom debate sa United Kingdom tungkol sa isa sa pinakakakaibang tanong sa pagkain. Ang Jaffa Cake ba ay biscuit o cake? Sa isang panig, ang tax authorities na gustong patawan ng VAT ang sikat na snack. Sa kabilang panig, ang McVitie's ang gumawa ng Jaffa Cake na ipinagtanggol ang kanilang produkto. Nakasalalay dito ang milyon-milyong pounds at ang karangalan ng British snack. Naging parang comedy show ang paglilitis. Pinagdebatehan ng mga eksperto ang laki, texture, at lalo na kung ano ang nangyayari kapag tumigas ang produkto. Ang simpleng rule, ang cake ay tumitigas kapag stale, ang biscuit ay lumalambot. Nagpakita pa ang McVitie's ng isang sobrang laking Jaffa Cake para patunayan ang punto nila. Sa huli, nanalo ang McVitie's. Opisyal na kinilala ang Jaffa Cake bilang cake at nakahinga ng maluwag ang mga biskwit sa buong UK. Higit pa sa katatawanan, ipinapakita ng kaso kung gaano ka-absurd kung minsan ang bureaucracy na ang simpleng merienda ay nauuwi sa isang legal at masarap na labanan. The McDonald's Hot Coffee Lawsuit. Noong 1992, isa sa mga pinakatinalakay na kaso sa Amerika ay nagsimula sa isang bagay na parang nakakatawa lang. Isang natapong tasa ng kape mula sa McDonald's. Isang 79 years old na babae sa New Mexico ang aksidenteng natapunan ng kape sa kanyang kandungan. Pero mas grabe ang nangyari kaysa sa inaasahan ng lahat. Napakainit ng kape kaya nagdulot ito ng third-degree burns at kinailangan pa niyang maospital at sumailalim sa skin grafts. Sa unang tingin, inakala ng marami na isa lang itong frivolous lawsuit. Naging biro pa ito sa mga late-night TV shows. Pero nang umabot sa korte ang kaso, lumabas ang nakakagulat na detalye. Hindi pala normal na mainit lang ang kape ng McDonald's. Pinapanatili nila ito sa humigit kumulang 100-degree Fahrenheit, sapat para makapagdulot ng matinding paso sa loob lang ng ilang segundo. May daan-daang reklamo na pala tungkol dito, pero ipinagpatuloy pa rin nila ang ganitong proseso, nagulat ang jury. Ang akala nilang simpleng aksidente ay naging issue pala ng corporate negligence at public safety.
Sa huli, binigyan ng danyos ang babae at naging isa ito sa pinaka-misunderstood na kaso sa kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, naging biro ito ng marami, pero ang totoo, pinilit nitong baguhin ng McDonald's at iba pang fast food chains kung gaano kainit dapat ang kanilang kape. The Psychic Who Sued NASA. Noong 1997, naghahanda ang NASA para sa isang ambisyosong misyon, ang Deep Impact Probe, isang proyekto kung saan babanggain nila ang comet na Tempel 1 para pag-aralan ang loob nito. Habang tuwang-tuwa ang mga scientist, isang babae sa Russia ang galit na galit. Siya ay si Marina Bay, isang self-proclaimed psychic at astrologer. Para sa kanya, ang planong pagbagsak ng comet ay hindi lang simpleng eksperimento. Isa raw itong cosmic crime. Ayon sa kanya, sisira ito sa balanse ng universo at makakaapekto pa raw sa kanyang personal na kapangyarihang astrological. Kaya ginawa niya ang hindi inaasahan ng lahat. Kinasuhan niya ang NASA at humingi pa ng $300 million na danyos. Ang argumento niya, sa pag-abala ng comet, nakialam daw ang NASA sa cosmic order na bahagi ng kanyang kakayahan. Sa simula, parang agad na ibabasura ang kaso. Pero ikinagulat ng marami, tinanggap pa rin ito ng korte sa Moscow para dinggin. Nag-viral ang kwento sa buong mundo. Naging katatawanan ito sa mga balita at talk shows, isang psychic na nakikipaglaban sa pinakamalaking space agency sa mundo. Sa huli, hindi siya nanalo ng $300 million, pero nakakuha siya ng isang kakaibang tagumpay. Inutusan ng korte ang isang maliit na ahensya na suriin ang posibleng epekto ng misyon, kaya para sa kanya, hindi raw ito basta nabaliwala. Hindi siya yumaman, pero nakamit niya ang isang bagay na mas kakaiba, ang paniwalang napilitan ang siyentipikong mundo na makinig sa kanyang cosmic concern. Ang kasong ito ay nananatiling isa sa mga pinakakakaibang halimbawa kung paano nagbabanggaan ang sinaunang paniniwala at modernong science. Para sa NASA, isa lang itong normal na trabaho. Pero para kay Marina Bay, patunay ito na ang universo at ang vibes nito ay may lugar din sa korte. The Harrier Jet Lawsuit. Noong 1990s, naglunsad ang Pepsi ng isang promotional campaign na tinawag na Pepsi Points. Simple lang ang mekanismo, bumili ka ng Pepsi, mag-ipon ng points at ipalit ito sa mga premyo tulad ng t-shirt, sunglasses o leather jacket, walang kakaiba hanggang sa lumabas ang isang sikat na commercial. Sa dulo ng advertisement, matapos ipakita ang mga karaniwang premyo, biglang ipinakita ang isang eksena kung saan isang high school student ang dumating sa eskwelahan sakay ng Harrier fighter jet, isang tunay na military attack aircraft. At kasabay nito, lumabas ang text, Harrier jet, 7 million Pepsi points. Maraming tumawa lang, pero may isang lalaki na hindi natawa. Si John Leonard ay naniniwalang isa itong totoong alok. Kinumpute niya ang points at nalaman niyang hindi niya kailangang bumili ng milyon-milyong Pepsi. Pwede niyang bilhin ang points ng direkta sa halagang humigit kumulang $700,000. Mas mura ito kumpara sa tunay na halaga ng Harrier jet na nasa $23 million. Kaya ginawa niya ang hindi inaasahan. Nangalap siya ng investors, pinadala ang order form sa Pepsi at hiningi ang jet. Natural, tumanggi ang Pepsi. Pero hindi umatras si Leonard. Kinasuhan niya ang kumpanya dahil sa breach of contract, sinasabing ang commercial ay isang legal na alok na tinanggap niya. Biglang napunta sa korte ang isang soda company na kailangang ipaliwanag kung bakit hindi nila ibibigay ang isang fighter jet sa isang ordinaryong tao. Parang komedya ang paglilitis. Pinagdebatehan kung seryoso ba ang commercial o malinaw na biro lang. Depensa ng Pepsi, obvious na joke ito. Lalo na at wala ang Harrier jet sa opisyal nilang price catalog, pumanig ang korte sa Pepsi. Sinabi ng hukom na walang reasonable person ang maniniwalang totoong offer ang commercial. Natalo si Leonard, pero naging alamat ang kaso. Patunay na minsan, may mga taong sadyang sineseryoso ang mga patalastas. Makalipas ang ilang taon, naging dokumentaryo pa ito ng Netflix bilang kwento ng lalaking muntik makipaglaban sa Pepsi para sa isang jet. The Great Pringles Tax War. Noong huling bahagi ng 2000, isang korte sa London ang naging entablado ng isa sa mga pinakakakaibang laban sa kasaysayan ng snack food. Ang tanong, ang Pringles ba ay potato chip o hindi? Ang Procter & Gamble, ang kumpanyang gumagawa ng Pringles, ay gustong patunayan na ang produkto nila ay hindi tunay na potato crisp, kaya dapat ay hindi ito patawan ng value-added tax. Sa UK, ang potato chips ay may buwis, pero ang basic foods ay wala. Kaya kung mapapatunayan na hindi ito tunay na potato product, makakatipid sila ng milyon-milyong buwis.
Ang depensa ng kanilang mga abogado ay sobrang detalyado at halos nakakatawa. Ang Pringles ay 42% lang potato, may halo itong wheat starch, corn flour, at iba pang sangkap. Hindi ito natural na hiwa ng patatas. Uniform ang hugis nito, hindi tulad ng totoong chips. Nasa lata ito, hindi sa sako o bag tulad ng normal na chips. Sa madaling salita, sinubukan nilang ipakita na ang Pringles ay hindi talaga potato chip. Naging parang eksperimento sa batas at pagkain ng kaso, kung saan ang simpleng merienda ay naging issue ng buwis at technical na definition. Ayon sa Procter & Gamble, ang mga pagkakaibang ito ang nagpatunay na ang Pringles ay hindi katulad ng tradisyonal na potato crisps. Noong 2008, nanalo ang kumpanya sa unang round ng kaso. Sumang-ayon ang hukom na sa kanilang mahigpit na definition, ang Pringles ay hindi potato crisps, kundi ibang uri ng produkto. Pero panandalian lang ang tagumpay na ito. Umakyat ang kaso sa apela at noong 2009, binaligtad ito ng mas mataas na korte. Idineklara nila na sa kabila ng doughy na composition, kakaibang hugis at hindi pangkaraniwang packaging, ang Pringles ay maituturing pa ring crisps. Ang naging paliwanag ng hukom, ang karaniwang tao ay walang alinlangan na tatawaging chip ang Pringle at sapat na iyon. Sa kabila ng mga nakakatawang detalye, naging malinaw ang aral ng kaso. Kahit ang pinakaordinaryong bagay ay pwedeng maging komplikadong legal at pilosopikal na debate kapag batas at pera na ang pinag-uusapan. Ang Pringles Tax War ay patunay na minsan, kahit ang simpleng merienda ay pwedeng maging sentro ng isa sa pinakakakaibang legal na labanan. The Seattle Bikini Barista Controversy. Sa pagitan ng 2007 at 2017, naging kilala ang Seattle sa isang kakaibang cultural debate, ang pag-usbong ng tinatawag na bikini baristas. Sa mga coffee stand sa lungsod, ang mga babae ay nagsisilbi ng kape habang nakasuot ng bikini, lingerie o iba pang revealing na damit. Dahil dito, naging isang atraksyon ang simpleng pagbili ng kape na laging may kasamang kontrobersya. Sinubukan ng lokal na pamahalaan na pigilan ito sa pamamagitan ng mga dress code law na layuning ipagbawal ang ganitong uri ng pananamit dahil umano sa public decency, pero lumaban ang mga barista. Iginiit nila na ang kanilang kasuotan ay isang anyo ng free expression at hindi dapat kontrolin ng batas ang kanilang paraan ng pagtatrabaho. Umabot ang usapin sa mga headline ng buong bansa. Naging usapan sa telebisyon at pahayagan ang tungkol sa coffee cleavage at karapatang konstitusyonal. Sa huli, pumanig ang korte sa mga barista at ibinasura ang mga batas bilang unconstitutional. Para sa ilan, ito ay tagumpay ng karapatan ng individual. Para sa iba, isa lang itong kakaibang halimbawa ng legal na diskusyon tungkol sa kape at kasuotan. Ang Seattle Bikini Barista Controversy ay nagpakita na kahit ang isang simpleng tasa ng kape ay pwedeng pagmulan ng matinding debate sa korte. Patunay na minsan, ang laban para sa kalayaan ay may kasamang espresso at whipped cream. When a bikini top challenged the law. Noong 1983 sa Clearwater, Florida, isa sa pinakakakaibang eksena sa korte ang naganap. Isang exotic dancer ang inaresto dahil sa paglabag sa city rule na nag-uutos na dapat nakasuot ng bikini top ang mga babaeng performer upang maituring na decent. Para sa kanya, hindi ito makatarungan. Sa halip na umasa lang sa argumento ng abogado, gumawa siya ng matapang na hakbang. Nagpakita siya sa korte suot ang bikini, ang mismong kasuotang sinasabing legal, at sa harap ng hukom, ipinakita niya kung gaano kaliit ang coverage nito kumpara sa suot niya sa entablado. Natahimik ang buong silid, may mga nagulat, may mga kinabahan, at agad itong naging headline ng mga mamamahayag. Ang punto niya ay simple, kung halos pareho lang ang epekto ng dalawang kasuotan, bakit isa ay legal at ang isa ay hindi? Gumana ang kanyang demonstrasyon, sumang-ayon ang hukom sa kanyang argumento. Ang mga kaso ay agad na ibinasura at ang pangyayari ay naging isang kilalang halimbawa ng creative courtroom defense. Hindi lang ito simpleng nakakatawa o kakaibang kwento, sumasalamin din ito sa mas malalaking kultural na pagbabago sa Amerika noong huling bahagi ng 1970s hanggang 1980s. Sa buong bansa, maraming lokal na pamahalaan at konserbatibong grupo ang nagtutulak na ipatupad ang tradisyonal na mga pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga batas tungkol sa decency, nightlife at entertainment. Kasabay nito, dumarami rin ang mga taong humihiling ng mas malayang pagpapahayag, lalo na sa lumalaking industriya ng nightlife. Ang banggaan ng lumang moralidad,
at bagong panawagan para sa personal na kalayaan ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga club, bar at korte. Madaling napapagitnaan ng mga laban na ito ang Florida. Sa isang banda, umaasa ang estado sa turismo. Ang mga beach, bar at club ay malaking bahagi ng ekonomiya at imahe nito. Sa kabilang banda, maraming komunidad ang konserbatibo at gusto ng mas mahigpit na regulasyon sa public entertainment. Dahil dito, naging madalas na lugar ng legal na sagupaan ng Florida tungkol sa mga batas sa pananamit at performance. Ang kaso sa Clearwater ay naging espesyal dahil ipinakita nito kung gaano ka-inconsistent ang mga batas na ito. Kung ang bikini ay itinuturing na decent, mahirap ipaliwanag kung bakit ang halos kaparehong kasuotan ay illegal. Ang naging memorable sa kaso ay kung paano nito ipinakita na ang decency ay nakabatay sa pananaw ng tao. Ginamit ng dancer ang mismong korte bilang entablado at sa kanyang demonstrasyon na ipakita niyang hindi makatwiran ang batas. Ipinakita rin ng kaso na kahit ang mga taong madalas hinuhusgahan o minamaliit tulad ng mga dancer sa strip clubs ay pwedeng lumaban sa sistema at manalo. Bagamat hindi ito nagdulot ng malawakang pagbabago sa batas, nananatili itong paalala kung paano ipinaglalaban ang personal freedom sa Amerika sa mga hindi inaasahang paraan. The Man Who Sued Himself. Isa sa mga pinakakakaibang kaso sa kasaysayan ng US ay ang tungkol kay Robert Lee Brock, isang preso na nagdesisyong dalhin ang konsepto ng self-accountability sa sukdulan sa pamamagitan ng pagdemanda sa sarili niya. Humingi siya ng $5 million, sinasabing ang sarili niyang mga krimen ay lumabag sa kanyang religious beliefs at civil rights at nagdulot sa kanya ng matinding emotional distress. Dahil wala siyang pera, hiniling niya na ang estado ng Virginia ang magbayad ng $5 milyong para sa kanya. Nang umabot ang kaso sa korte, kinailangang harapin ng hukom ang isang sitwasyon na halos imposibleng mangyari. Isang taong kinasuhan ang sarili niya para sa perang hindi naman niya kayang bayaran. Sa isang matalinong at nakakatawang tugon, ibinasura ng hukom ang kaso at sinabi na hindi man lang naipaliwanag ni Brock kung paano niya kokolektahin ang filing fee mula sa sarili niya. Agad naging viral at kilala ang kwento bilang patunay na ang pinakakakaibang kaso ay madalas ding pinakanakakatawa. At iyan na muna para sa araw na ito. Kung nag-enjoy ka sa mga kakaibang at hindi ka panipaniwalang legal na kaso na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapaisip sa'yo. Huwag ding kalimutang pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na episode ng Noel Polo TV.